Matapos nating malaman ang aftermath ng pakikipaglaban ng Jujutsu Tech Sorcerers kay Kenjaku, Uraume at Sukuna, ngayon na lumabas na ang spoilers para sa chapter 270 ay sa wakas masasaksiyan na natin kung ano na kaya ang mga sumunod na mga nangyari matapos ang kanilang pagpupulong dito. Kaya na may huwag na natin patagalin pa mga kaibigan kasi medyo confusing ang chapter na ito. Let's go! Nagsimula ang panel sa isang eksena na kung saan ay makikita si Megumi at Shoko na nasa isang puntod. Ang puntod na yan mga kaibigan ay may headstone na ang nakasulat ay Fushiguro family, hindi po Gojo Satoru, luckily, which confirms na inilibing na nila si Tsumiki. Base sa panel din na ito ay tumulong pala si Shoko sa pag-clean up sa katawan upang kahit papano ay maging maayos at maganda pa ring tignan si Tsumiki even daw sa afterlife. Matapos niyan ay may tumawag naman kay Megumi kaya nagpaalam na siya dito kay Shoko. At sa sunod na eksena ay makikita dito na ipinakita ang isang hindi pa matukoy na bagay, pero habang pinapakita ito ay nagsalita naman si Gakuganji na bukod sa mga remains daw ni Sukuna na nahiwalay daw kay Megumi, ang kasama daw sa mga remains na yon ay si Tengen na inabsorb noon ni Sukuna. Kaya ayon kay Utahime na ang pagkahiwalay daw ni Tengen sa katawan ni Megumi ay maaaring magkokost sa pagkasira ng barrier ngayon ni Tengen. Napaliwanag naman ni Gakuganji na kung ilalagay lang daw nila ang remains ni Sukuna, which is hindi pa clear kung ano bang remains ito, na ang katawan ba ni Sukuna o ang isang daliri nito, hindi raw magfo-fall ang barrier na yan. Kung kaya't ayon ni Utahime, kailangan daw nila na bumuo ng strategy na iprolong pa ang barrier. At i-explain natin sa susunod mga kaibigan kung bakit ba o kung gaano kaimportante ang pagpoprolong sa barrier ni Tengen. For now ay proceed muna tayo sa kasunod na panel in which ay makita si Maki na may ibinigay na katana kay Haga ni Daido na isang incarnated sorcerer mga kaibigan na parte rin ng Culling Game players. Nabanggit din dito na hindi na raw nagfa-function ngayon ang Culling Game o tapos na, at sina Yuji, Megumi at Hana ay may mission na isinasagawa ngayon regarding sa pagtanggal ng curse objects sa mga naging Culling Game players. Nabanggit din dito na medyo magiging iba na raw ang sitwasyon ng Japan since na nalik na publicly ang existence ng mga cursed spirits. At the same time ay nariyan pa ang mga sorcerers na inabduct ng mga Americans na kailangan din nilang i-recover. Matapos ang conversation ay sumunod naman na eksena ay pinakita naman si Charles Bernard na ngayon gumagawa ng manga, habang si Takaba naman na nasa isang parang cafe ay may kausap ngayon na isang hindi pa kilalang tao mga kaibigan na kanya palang partner sa pag-perform ng mga jokes mga kaibigan, in which ay medyo intriguing lang at nakakatawa kung iisipin mga kaibigan kasi ang kanyang partner dito ay parang kaluka-like talaga ni Geto o Kenjaku mga kaibigan, kaya lang ay naka-black ang text bubble sa mukha nito. And after that ay sa next panel naman ay pinakita naman si Rin Amay na humingi ng paumanhin sa kanyang kaklase noon na hindi niya ipinagtanggol sa mga bullies. Maya-maya pa pinakita naman si Guruma kasama ang kanyang partner noon na lawyer, and it seems na back to business na silang lahat. Pero ayon dito ay magfo-focus daw si Higuruma bilang sorcerer sa Jujutsu Tech. Matapos yan ay switch POV naman. Dito naman kay Megumi nakausap ngayon si Hana Kurusu ay sinabi ni Megumi na siya raw ang magte-take responsibility sa ginawa ni Suko ng pagputol sa buong balikat at braso talaga nitong si Hana. Na nag-offer pa nga o sinabi pa nga mismo ni Megumi na siya raw ang magiging right hand man ni Hana Kurusu. Bagay na nagpakilig naman kay Hana mga kaibigan. Matapos yan ay sa sumunod naman na eksena ay pinakita naman itong isang babae na papasok ngayon sa kanyang apartment, na sa kanyang pagpasok ay makita ang kanyang partner o kasamang lalaki na nakaupo na tila ba'y nag-iba na ang itsura, in which ay ibinali naman ang eksena dito kay Ijichi na ayon dito ay hawak-hawak pala ngayon ng Jujutsu Tech ang case na ito na ang bigla ang pag-iba sa appearance nitong lalaki. At ayon dito kay Ijichi mga kaibigan na nagsumbong daw ang fiancé nitong lalaki, which is ang babae kanina, na nasa 2 linggo na raw ang nakalipas simula nung nag-iba na at naging ganito na ang itsura ng kanyang fiancé. At nang nagpunta na nga sina Yuji at Megumi sa lugar, habang tinitingnan nila ang litratong ibinigay ni Ijichi sa kanila, laking gulat nila na tila ba'y normal lang ang mukha nitong lalaki at malayong malayo sa litratong ibinigay sa kanila. Kung kaya't habang kinukumpara nila ngayon ang litrato sa mukha nitong lalaki ay dito nila napagtanto na baka ang nasumpa ay ang girlfriend nitong lalaki at hindi pala itong lalaki, dahil ang tanging nakakakita lamang sa lalaki na ganito ang mukha itong babae lamang mga kaibigan, na ang babaeng to pala ay ate pala ni Nobara, na ngayon kanyang i-check na kung anong klase talaga ng sumpa ang nakuha nito. Matapos yan ay dito na nag-usap-usap sa labas mga kaibigan sina Megumi at Yuji at diniscuss nila dito kung ano ba talaga o kung saan ba talaga ang source ng case ng kanilang kinakaharap ngayon. Kasi according daw kay Ijichi mahina lang daw ang mga natitirang curse energy nito at low chance lang daw na curse spirit ang may gawa niyan. In this discussion nakapag-conclude din sila na maaring curse user daw talaga ang may gawa nito, at dahil walang murderous intent ang curse user sa tingin niya na isa
raw itong surviving Culling game player na isang newly awakened sorcerer. Pero ayon naman kay Megumi, pwede rin daw namang isang semi-grade 1 curse spirit ang may gawa nito. Kasi tulad sa nangyari noon sa Yasuhachi Bridge o Yasuhachi Incident o Arc, mga biktima noon mga kaibigan ay di kagad pinakitaan ng murderous intent ng isang curse spirit. Kung kaya't ayon naman dito ni Yuji, mataas daw talaga ang tsansa na isang curse user ang gumagawa talaga nito behind the scenes kung bakit ang pagtingin nitong babae sa kanyang fiancé ay ganito. Na ayon naman ngayon kay Yuji na kung isang curse user daw ang kanilang haharapin, madaling-madali daw para sa kanila na manalo sa misyong ito. So apparently, it seems na back to normal na ang lahat at medyo mabilis at confusing talaga ang mga nangyayari dito, especially ngayon na hindi pa ito accurate mga kaibigan itong spoilers natin ngayon kasi hindi pa talaga 100% accurate ang mga translations. At the same time ay marami talagang questions ang di pa in-address dito. Gaya na lang na sa kung papaanong paraan nagtapos ang Culling game. Nasaan si Gojo Satoru na walang kahit anumang pagbanggit o mention kay Gojo dito mga kaibigan kung kamusta na ito o kung inilibing na ba ito kung patay na talaga. At ang tungkol din kay Tengen ay hindi pa masyadong malinaw and as in talaga mga kaibigan napakarami pang mga questions ang hindi pa nasagot sa chapter na ito knowing na isang chapter na lang ang natitira. Kaya na may abangan nyo rin ang full chapter review natin para sa chapter na ito upang mas maging malinaw pa para sa ating lahat ang mga impormasyon at tunay na sitwasyon ngayon nitong Jujutsu Kaisen World. So dito man natin tatapusin ang video mga kaibigan. Kaya na may kung nagustuhan niyo ang ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.